Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Taong 1997, sa baryo na sakop ng Masbate. Hindi pa nauuso ang mga modernong gadget, computer, Google, at iba pang ginagamit ng mga tao sa makabagong henerasyon ngayon. Sa isang liblib na lugar ng Masbate, isang sityo ang kilala bilang Masiyahin. Lahat kasi ng nakatira roon ay pawang mababait na mga tao. Walang gulo at hindi mainitin ang mga ulo. Mapagbigay sila sa kapwa, lalo na sa mga dayo sa kanilang lugar. Isa na roon ang pamilya ni Mando. Tuwing may dayo sa kanilang lugar, kaagad-agad nila itong binibigyan ng mainit na pagsalubong. Walang dayo ang nakakaalis sa kanilang lugar na hindi ito nararanasan. Paring Mando, may asin ba kayo dyan? Naubusan kasi kami. Pampaalat lang sana sa sabaw na lulutuin ng asawa ko. Sigaw ng kapitbahay sa lalaki. Aba, oo naman, meron. Saglit lang. Masayang saad ni Mando at dali-daling tumungo sa kusina kung saan nagluluto ang kanyang misis na si Aliyah. "Oh, aanhin mo yung asin?" tanong ng babae sa asawa. Bibigyan ko lang kasi ng asin si paring Tibor. Naubusan daw sila. Nakangiting sagot ni Mando habang sinasalin sa plastik ang asin. "Aba, kaunti na lang yung asin natin, mahal," reklamo ni Aliyah. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki at dali-dali rin itong lumabas ng kusina. Napabuntong hininga na lamang ang babae. Kabaliktaran naman ni Mando ang asawa nitong si Aliyah. Hindi naman madamot ang babae, ngunit alam nito ang limitasyon bilang pagiging mapagbigay at mabait sa kapwa. Ang prinsipyo kasi ni Aliyah, hindi lahat ng taong binibigyan mo ay magiging mabuti ang ibabalik sa'yo. Kadalasan, tatry daw rin ka pa nito. Pagkatapos magluto, naghain na kaagad ang babae upang makakain na silang mag-asawa. Magsasampung taon na rin silang magkasama, ngunit hindi pa rin sila nagkakaanak. Sinubukan naman nila ang mga ipinapayo ng mga matatanda sa mag-asawang katulad nila na hindi nabibiyayaan ng anak, subalit hindi nakaayon sa kanila ang tadhana. Maya-maya pa, "Mando, mahal, kumain na tayo," sigaw ni Aliyah habang nagpapahid ng pawis sa noo. Kaagad namang pumasok si Mando at naghugas bago umupo sa harap ng hapagkainan. Nung kumakain na sila ay nag-usap sila. "Kumusta yung inaalok ni Mang Kanor sa'yo na trabaho sa manihan? Tatanggapin mo ba?" tanong ni Aliyah habang pinagsasandukan ng asawa. "Nako, syempre. Kailangan natin ng maraming pera para kapag nagkaanak tayo, mabibigay natin ang lahat ng gusto niya." Masayang wika ni Mando. Ngunit bumigat naman ang mukha ni Aliyah. Hindi pa rin kasi nawawala ng pag-asa ang lalaki na magkakaanak sila. Samantalang siya, tanggap na hindi na sila biyayaan ng supling. "Mahal ko, ayos ka lang ba?" Nakangiting tanong ni Mando. Oo, kumain na ta." Hindi na ituloy ni Aliyah ang sasabihin nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan silang dalawa bago buksan ni Mando ang pintuan. Pagkabukas, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki. Sa tansya ni Mando, nasa 60 na ang edad nito, ngunit ang pangangatawan ay parang nasa 50 lang. May maitim din itong mga buhok, malalaking mga mata na pinapalibutan ng maitim na tila eye bags kung tawagin. Ngayon lamang ito nakita ng mag-asawa
dahil kilala naman nila lahat ang mga mukha ng mga tao sa sitio nila. Kilala na rin nila ang pangalan ng mga ito. Magandang tanghali ho, tay. Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Mando. Kailangan ko ng tubig at pagkain. Malumani na sagot ang matanda. Kaagad namang lumambot ang puso ni Mando at dali-daling tumungo sa kusina. Tumayo naman si Aliyah nang mapansin niyang iba ang titig sa kanya ng matanda. Asawa ka ba ng lalaking iyon, iha? Tanong ng matanda at ngumiti ito ng nakakatakot. Nakaramdam naman ng kakaibang ihip ng hangin ng babae. Ngunit hindi niya magawang makapagsalita. Para bang may pumipigil sa kanyang bibig na magsalita. Ang bango-bango mo, iha. Saad ng lalaki. Sakto naman ang paglabas ni Mando mula sa kusina. Doon lamang bumalik sa dati ang lahat kay Aliyah. Tay, pumasok ka na muna rito. Sumabay ka na sa pagkain sa amin. Nakangiting aya ni Mando. Wala namang pasabi ng pumasok ang matanda at umupo ito sa tabi ni Aliyah. Kaagad namang pumasok ng kusina ang babae at sininyasan si Mando na sumunod sa kanya. Nakuha naman ng lalaki ang ibig sabihin ng asawa. Kaya matapos niyang sandukan ang matanda, kaagad siyang pumasok sa kusina. Bakit, mahal? May problema ba? Tanong ni Mando. Bakit ka nagpapasok ng kung sino-sino sa pamamahay natin? Hindi nga natin kilala yan eh. Pabulong na sambit ni Aliyah. Hindi ka ba naawa sa matanda? Kailangan niya ng tulong natin. Walang masama sa tumulong at magbigay, Aliyah. Palibhasa kasi, hindi ka lumaki sa sitio namin. Paglalaban ni Mando, ngunit napasabunot lamang ng sariling buhok si Aliyah. Mapagbigay din ako, Mando. Pero alam ko ang limitasyon ko. Hindi ka ba nagtataka na sa dinabi namin ang bahay sa sitio na ito, dito siya sa atin napadbad? Hindi rin naman tayo nakapwesto sa bukana ng sitio na to. Kaya imposible talaga. Litanya ni Aliyah. Umiling-iling naman si Mando. Bahala ka nga riyan. Naiinis na sambit niya sa asawa bago tuluyang lumabas sa kusina at inasikaso ang matanda. Pagkatapos na kumain ng matanda ay umalis din naman ito kaagad at sinabi naman ito na magkikita pa daw silang muli sa tamang panahon. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog na si Aliyah, napanaginipan niya ang isang tila handaan na nagaganap sa kadiliman. Handaan na tila hindi tao ang may pakana, kundi handaan na hindi ordinaryong pagkain ang nakahain sa hapag. Sinubukan niya itong lapitan, ngunit hinarangan siya ng matanda. Walang iba, ang matandang iyon ay ang nanghingi ng tulong sa kanila kaninang tanghali. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Pabulong nito, ngunit nakakatakot na saad ng matanda. Doon niya naramdaman ang tila pagkirot ng tiyan niya. Nang tignan ito ni Aliyah, napasigaw siya nang makitang butas ang kanyang tiyan. Napabango naman si Mando nang biglang sumigaw ang kanyang asawa. Nakita niyang nakaupo na ito sa kanyang tabi, habol hininga at pawis na pawis. Sinubukan niya itong pakalmahin, ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Aliyah na kukunin ng halimaw ang anak nila. Mando, yung anak natin, kukunin ng halimaw. Aliyah, wala pa tayong anak. Uy, huminahon ka, saglit lang. Kukuha ako ng tubig. Noong may masmasa na si Aliyah, ay napagtanto niya na panaginip lang pala ang lahat. Kaagad na silang natahimik at humiga na. Kinaumagahan, si Mando na lamang ang naghanda ng makakain nila dahil 3:00 na ng madaling araw na nakabalik sa pagtulog si Aliyah. Habang naghahanda ang lalaki, hindi pa rin mawala sa isipan niya ang sinasabi ng kanyang asawa. Alam niya naman na hindi na sila magkakaanak, ngunit sobrang nakakapagtaka.
Bakit yun ang paulit-ulit na binabanggit nito kagabi? Mahal, boses ni Aliyah sa likuran niya. O mahal ko, gising ka na pala. Kumusta ang tulog mo? Tanong ni Mando at hinalikan sa pisngi ang babae. Ayos naman na. Pasyensya ka na kung ganitong oras na ako nagising ha. Nakangiting paghingi ng tawad ni Aliyah, ngunit niyakap lang siya ni Mando. Ano ka ba mahal? Naiintindihan ko naman yon. Umupo ka na roon. Malapit nang maluto tong sinigang na isda. Sambit ni Mando. Pagkatapos nilang mag-almusal, kaagad na nag-asikaso si Mando upang tumungo sa manihan. Ngayon kasi ang araw na magsisimula siya sa pagtatrabaho roon. Mahal ko, andito na ang tubig at tinapay sa bag mo. Mag-iingat ka roon ha. Wika ni Aliyah. Nagpasalamat naman si Mando sa asawa. Nang maayos na ang lahat, nagpaalam na ang lalaki kay Aliyah na aalis na. Tumango lamang ang babae at tinignan na maglaho ang asawa sa daan. Akmang papasok na siya sa kanilang bahay nang di sinasadyang namataan niya ang figura ng matandang nanghingi ng tulong sa kanila kahapon sa di kalayuan. Nakatingin lang ito sa kanya. Kahit malayo, ramdam ni Aliyah ang malamig at nakakatakot na titig sa kanya ng matanda. Hoy Aliyah! Sigaw ng isang kapitbahay nila na si Moreng. Oh, bakit? Tanong ni Aliyah. Nabalitaan mo bang nawawala ang anak ni Paring Rompo? Yung dalaga na pinaghihinala ang buntis? Pagchichismis sa kanya ni Moreng. Napailing naman si Aliyah. Hindi pala purong mabubuti ang mga tao rito sa sityo nila Mando. Merong chismosa na mabait at mapagbigay. Ala, hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nabalitaan niya na. Nakita na ba? Tanong ni Aliyah. Aba oo, nandoon sa tubuhan. Duguan na ito, para bang nakunan. Nung isinugod ito sa ospital, patay na ang bata. Pinakuha na lang ito. Diyos ko, aswang daw ata ang may gawa. Pagchichismis ni Moreng. Napalunok naman ng sariling laway si Aliyah nang maalala ang kanyang panaginip. Hindi kaya buntis siya o may laman na ang kanyang sinapupunan. Bakit aswang? Tanong ng babae. Kasi ayon sa babae nung nakausap nila, nawalan daw siya ng malay at para bang nahipnotismo siya, ay bigla na lang daw parang humablot sa kanya at dinala siya doon sa talahiban hanggang sa kumurot ang kanyang tiyan at nawalan ng malay. Grabe nga yung paghihinagpis ni Paring Rompo eh. Gustong gusto niyang hanapin at paslangin ang may gawa sa anak niya. Mahabang pagkukwento ni Moreng. Napatingin naman si Aliyah sa figura ng matanda. Ngunit nakatingin pa rin ito sa kanya. Di katagalan, umalis na rin ito. Kinagabihan, 8:00 na ngunit wala pa rin si Mando. Nag-aalala naman si Aliyah sa asawa, kaya hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan. Hanggang sa maya-maya pa. Mahal, pabukas ng pinto. Boses ni Mando ang nasa labas. Kaagad namang tumayo si Aliyah at akmang bubuksan ang pinto nang bigla siyang nagtaka dahil hindi man lang kumatok si Mando. Bagkus, tinawag lamang siya nito. Mahal, may dala akong mangga, patulong naman. Dugtong pa ng boses sa labas. Hindi mapakali si Aliyah. Kilala niya kasi ang asawa at medyo kinakabahan siya. Hindi yun magdadala ng mangga sa kanya lalo na't gabi. Alam ni Mando na madaling sumakit ang tiyan niya. Mahal? Bakit ka may dalang mangga? Nauutal na tanong ni Aliyah. Ngunit tumahimik saglit ang paligid. Nakampante si Aliyah ngunit isang malakas na hampas sa pintuan ang nakapagpasigaw sa kanya. Mahal, buksan mo na to. Huwag ka nang maraming tanong. Sigaw ng boses. Napailing-iling naman si Aliyah na parang mangiyak-ngiyak na. Hindi ganoon magalit si Mando.
Dali-dali namang sumilip si Aliyah sa maliit na botas ng pintuan. Ngunit mas lalo lang siyang nagtaka dahil walang tao sa labas. Tumahimik saglit ang paligid. Kaya naman napayakap na lamang si Aliyah sa kanyang tuhod habang nakasandal sa pintuan. Takot na takot siya ng mga oras na to. Isang boses na tila umuungol na kahoy tuwing nahahampas ito ng hangin. Hindi naman magawang makasigaw ni Aliyah dahil sa takot. Tila umiikot kasi ang boses. Kasunod nun ang yapak sa lupa na tila inaamoy kung nasaan siya. Mahal, buksan mo na. Sa ngayon boses naman ng matanda ang umuudyo kay Aliyah. Parang nang aasar pa ang tono nito. Sino ka? Lubayan mo na ako. Sigaw ni Aliyah. Ngunit sunod-sunod na kaluskos ang narinig niya sa itaas ng kanilang bubungan. Napatakip na lamang ng tenga ang babae. Ilang minuto pang makalipas, nawala na rin ang tunog o kahit yung boses. Isang katok sa pintuan, umalerto naman ang babae. Mahal, pakibuksan, si Mando ito. Sigaw ng boses sa labas. Dali-dali namang sinilip ni Aliyah ang butas. Doon niya nakumpirma na si Mando nga. Kaagad niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang pagod na mukha ng kanyang asawa. Oh, ano bang nangyari at parang nakakita ka ng multo? Sobrang putla mo. Nag-aalalang tanong ni Mando at pumasok ng bahay. Sinarado naman kaagad ni Aliyah ang pintuan. May aswang mahal. Nasa paligid lang kanina. Natatakot na sagot ni Aliyah. Natawa naman ng bahagya ang lalaki. Siguro nagpapaniwala ka sa sinabi ng mga kapitbahay natin ano? Naku mahal, huwag kang basta-basta magtitiwala roon. Mga tsismosa lang yon, pero mabait naman. Saad ni Mando bago nagsandok ng kanilang magkakain. Nasakta naman ng kaunti si Aliyah dahil hindi siya pinapaniwalaan ng asawa. Ngunit hindi niya na lamang ito pinansin at sinabayan na lamang sa pagkain si Mando. Kinaumagahan, alising ko pa lamang ng mabulabog ang mag-asawa sa malakas na katok. Dali-dali itong pinagbuksan ni Mando at umanbad muli sa kanya ang matanda na tinulungan niya nakaraan. Tay Martin, kumusta ho? Magandang umaga. Nakangiting pagbati niya. Ngumiti naman ng maikli ang matanda. Iho, may kape ba kayo riyan? Nagugutom kasi ako. Sambit ng matanda. Naku, sakto po, meron po. Pasok kayo, ipaghahanda ka ng misis ko ng kape. Nakangiting wika ni Mando. Doon lamang lumawak ang ngiti ng matanda at dali-daling pumasok sa bahay ng mag-asawa. Sa kusina, habang abala sa pag-aasikaso ng makakain si Aliyah, nagulat siya dahil biglang pumasok ng kusina ang asawa at kinuha ang kape na hinahalo pa lamang niya. Saan mo dadalhin yan, mahal? Tanong ni Aliyah. Kay Tatay Martin. Nakangiting sagot ni Mando. Napakunot noon naman si Aliyah at lumabas ng kusina. At doon, naabutan niyang inasikaso ng asawa ang matanda. Hindi naman napigilan ni Aliyah ang inis na nararamdaman at matapang na hinarap si Tatay Martin. Mawalang galang na po ha. Pero ano ho ba ang kailangan ninyo sa aming mag-asawa? Bakit dito ka nanghihingi ng pagkain o kung ano-ano? Naiinis na tanong ni Aliyah. Sinubukan siyang awatin ni Mando, ngunit iwinaksi lamang niya ang kamay ng lalaki. Pasyensya na kung naiistorbo ko kayo. Akala ko kasi palagi kayong may nilulutong masarap na potahe. Kaya sobrang bango rito sa inyo. Makahulog ang wika ng matanda at hinigop ang kape bago tumayo. Aalis na lang ako. Salamat sa inyo. Nais ko lamang kayong imbitahan sa piyesta sa aming sityo.
Nasa kabila lang yon sa makalawang araw. Para makapunta kayo. Nakangiting wika ng matanda. Saan ba yun, tay? Mukhang maganda yan ah. Interesadong tanong ni Mando na siyang ikinakunot noon ni Aliyah. Magkikita-kita na lang tayo sa bukana ng sityo ninyo. Mga 6:00 ng gabi. Susunduin ko na lamang kayo. Nakangiting wika ng matanda. Sige ho tay, makakaasa kang pupunta kami. Nakangiting sagot ni Mando. Tumingin naman si Tatay Martin kay Aliyah bago umalis. Pagkaalis ng matanda, kinompronta kaagad ng babae si Mando sa bigla-bigla ang desisyon nito. Hindi ka ba nag-iisip? Ngayon mo lang nakilala yon, Mando. Sigaw ni Aliyah. Nakakahiyang tanggihan. Lalo na't binastos mo ng ganun si tatay. Ako ang naawa sa kanya, sa totoo lang. Sagot ni Mando. Ngunit napabuntong hininga na lamang si Aliyah. Mahal, paano kung aswang yung matandang yon? Oh, ano ba yung mga pinagsasabi mo, Aliyah? Walang aswang. Taas kilay na tanong ni Mando. Ngunit hindi na nakasagot pa ang babae nang bigla niyang maramdaman na tila naduduwal siya. Nag-alala naman ang husto ang lalaki. Oh mahal, ayos ka lang ba? Tanong ni Mando. Ngunit dali-daling tumungo si Aliyah sa kusina. Habang pinapanood ni Mando ang asawa na dumuduwal, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Alam niya kasi ang ibig sabihin ng pagduduwal ng babae sa umaga. Buntis ito. Pagkatapos magduwal ni Aliyah, doon lamang tinanong ni Mando ang katotohanan dito. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang babae at kaagad na ikonento sa asawa ang kakaibang nararamdaman ng katawan niya. Hala, buntis ka nga! Sigaw ni Mando sa tuwa at hindi napigilang buhatin palabas si Aliyah. Sakto namang gising na ang lahat ng tao sa sityo nila, kaya doon niya pinagsigawan na buntis ang asawa niya. Tuwang-tuwa naman ang mga kasityo nila dahil matagal na ring inaantay ng mga ito na magkaanak na ang dalawa. Nako, natutuwa kami para sa inyo. Ingatan mo yung asawa mo, paring Mando. Uy, mag-ingat ka Aliyah, huwag kang lalabas sa gabi ha. Mga samot-saring habilin na natatanggap nila mula sa mga matatanda, kumare at kumpare nila. Sa kabilang banda naman, hindi napansin ng mga tao ang mga matang uhaw na uhaw sa supling na tahimik na nanonood sa kanila. Tila narinig ng mga ito ang sigaw ni Mando tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Kinagabihan, inimbatahan ni Aliyah ang kanyang kaisa-isang kapatid na si Sarah upang magdiwang sa pagdadalang tao niya. Hindi naman tumanggi ang dalagita kahit nasa kabilang baryo pa ang pinanggagalingan nito. Ate, natutuwa ako para sa inyo ni Kuya Mando. Sa wakas, magkakaroon na ako ng pamangkin. Natutuwang saad ni Sarah. Kami nga rin. Akala ko, mauunahan mo pa ako. Saad ni Aliyah. Ate, dadayo kayo sa piyesta sa kabilang sityo? Tanong ni Sarah na siyang ipinagtataka ni Aliyah. Ha? Paano mo nalaman na may piyesta sa kabilang sityo? Tanong ng babae sa kapatid. Kasi inaaya rin ako ng kaibigan ko ate. Nauutal na wika ni Sarah. Tumango-tango naman si Aliyah sa sinabi ng kapatid. Hindi ko alam sa Kuya Mando mo kung tutuloy siya. Basta sa makalawang gabi ay hindi ko alam sa kanya kung makipagkita siya sa nag-imbita sa kanya. Ganun ba ate? Oo. Medyo may katagalan ng pag-uusap ng magkapatid. Kung ano-ano mga bagay pa ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa napagpasyahan nilang matulog na.
Kinabukasan, pag-aalis ni Mando upang magtrabaho, napagpasya ni Aliyah na lumabas ng bahay upang magpaaraw at maglakad-lakad. Ayon kasi sa mga matatanda sa kanilang sityo, kailangan ng buntis na maging malusog para sa supling nito. Sarah, labas na muna ako ha. Maglinis ka na lang dito. Pagpapaalam ni Aliyah sa kapatid. Tumango-tango naman si Sarah. Pagkalabas niya, kaagad naman siyang nilapitan ni Moring at ng dalawa pa nitong kasamahan. Hinipo-hipo nila ang tiyan ni Aliyah kahit hindi pa ito lumalaki. Naku, excited na kami para sa inyo. Wika ni Moring. Oo nga, ano kayang ipapangalan nyo? Babae siguro yan. Sunod-sunod na wika ng iba. Natawa naman si Aliyah sa kakulitan nila. Nga pala, sino yung matanda na pumupunta sa inyo nakaraang araw? Tanong bigla ni Moring kay Aliyah. Napawi naman ang ngiti ng babae. Ay oo, nakikita ko rin yun. Saad naman ng isa. Tatay mo ba yun, Aliyah? Tanong ng isa pa. Umiiling-iling naman si Aliyah bago sumagot. Hindi. Nanghihingi lang siya ng tulong sa amin. Gusto lang kumain. Inimbita nga rin niya kami na mamiesta sa sityo nila sa makalawang araw na. Pagkukwento ni Aliyah. Nagkatingin na naman ang tatlong tsismosa. Nako, mag-iingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan ninyo. Lalo na't buntis ka na, Aliyah. Alam mo bang may mga kampo ng kadiliman na nagbabalat kayo para lang manlin lang? Malamig na paalala ni Moring. Maniniwala na sana si Aliyah, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang asawa. Kaya naman ngumiti lamang siya at akmang aalis na nang biglang hinawakan ni Moring ang kamay niya at may inilagay na boteng naglalaman ng mga kakaibang tubig. Ipahid mo yan kapag dadayo ka roon. Dito sa atin, hindi lang piyesta ng mga tao ang pinagdidiriwang. Mayroon ding piyesta ng mga aswang sa kadiliman. Paliwanag muli ni Moring. Tumango-tango naman si Aliyah at nagpasalamat bago pumasok muli sa kanilang bahay. Pagpasok, tila naghahabol ng hininga si Aliyah dahil sa kaba. Hindi niya alam kung bakit siya ginapangan ng takot sa mga sinabi ni Moring. Hanggang sa napasigaw naman siya sa gulat nang biglang hinawakan ni Sarah ang kanyang balikat. Ay, bakit? Ate, okay ka lang? Tanong ni Sarah. Oo, ikaw pala. Nauutal na sagot ni Aliyah. At akmang aalis na nang bigla niyang mailaglag ang bote na binigay ni Moring. Kumulo ito at uminit nang hindi alam ang dahilan. Bakit naging ganito? Tanong ni Aliyah. Makikita naman sa mukha ni Sarah ang takot at pagkabigla. Ate, mauuna na ako. Naalala kong may pupuntahan pa pala ako. Pagmamadali ni Sarah at niligpit ang kanyang mga gamit bago tumakbo papalayo sa bahay ni na Aliyah. Takang-taka si Aliyah kung bakit naging ganoon ang pag-uugali ng kanyang kapatid. Lubos siyang naguguluhan at nung makahuma, iniisip na lang niya baka importante ang pupuntahan at nakalimutan lang. Kinagabihan pagka-uwi ni Mando, kaagad siyang tinanong ni Aliyah kung matutuloy pa ba ang pagpunta nila sa piyesta sa kabilang sityo. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Mando na matutuloy kahit anong mangyari. Hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Tanong ni Aliyah. Umagalpak naman ng tawa si Mando. Mahal, ano ka ba? Walang aswang. Guys, huwag ka na nga panilabas, mahal, para di ka mahawaan ni Moring. Lalo na sa kabaliwan niya. Okay ba? Sagot lamang ni Mando. Kumain na lang sila at maya-maya ay natulog din. Ngunit sa pagsapit ng mga nasa bandang alauna ng madaling araw, makikita ang isang figura ng nilalang
Napaikot-ikot sa labas ng bahay ng mag-asawa. Tumutulo ang laway nito na tila gustong mangain ng tao. Eksakto namang naihi si Moring, kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay upang mapagaan ang kanyang pantog. Doon ay nasilayan niya ang aswang. Diyos ko, nasa bahay pa ng kaibigan namin. Bulong niya sa sarili at dali-daling pumasok sa kanilang bahay. Kinabukasan noon, nagising si Aliyah dahil sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Wala na rin si Mando sa kanyang tabi na ang hinala niya ay maaga pang gumayak sa trabaho. Pagkabukas niya ng pintuan ng kanilang bahay, kaagad siyang nilapitan ni Moring. Diyos ko, Panginoon ko, ayos ka lang ba, Aliyah? Nag-aalalang tanong ni Moring sa kanya. Napakunot noon naman ng babae. Oo naman, bakit? Ano bang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Aliyah. May nakita akong aswang kanina madaling araw sa labas ng bahay niyo. Umaali-aligid. Natatakot na pagkukwento ni Moring. Hindi pa sana siya maniwala ngunit biglang inilabas ni Moring ang lana na katulad sa ibinigay nito sa kanya. At dito naliwanagan si Aliyah. Ayon kay Moring, kumukulo at umiinit lamang ang lana tuwing may malapit na aswang. Doon lamang naalala ni Aliyah na ang kumulo ang lana nung sila lamang dalawa ni Sarah ang tao sa bahay. Totoo ba yun? Nauutal na tanong ni Aliyah. Tumatango-tango lamang si Moring. Dali-dali namang bumalik si Aliyah sa loob ng bahay at nagbihis. Bit-bit ang lana, dali-dali siyang tumungo sa kabilang baryo kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Halos 1 oras niya itong nilakad hanggang sa tuluyan siyang makarating sa kabilang baryo kung saan nakatira si Sarah. Pagkapasok pa lang niya sa bukana ng sityo, kumulo at uminit muli ang lana sa kanyang bulsa. Sumakit naman ng kaunti ang kanyang tiyan, ngunit hindi siya sumuko. Nais niyang malaman kung totoo ngang aswang ang kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, 2 binatilyo ang humarang sa kanyang harapan. Walang suot na pantaas na damit ang mga ito. Ate, anong ginagawa mo rito sa baryo namin? Malamig na tanong ng isa. May bibisitahin lamang ako, kapatid ko. Maikling sagot ni Aliyah. Nagkatinginan ng dalawa at umango. Doon lamang nila pinayagang magalampas si Aliyah. Ngunit lingid sa kaalaman ng babae, nakangisi na ang 2 binatilyo sa kanyang likuran. Nung tuluyan ang mahanap ni Aliyah ang bahay ni Sarah, laking pagtataka niya dahil ibang-iba ito sa kinikwento ng kapatid niya. Ayon kasi sa kapatid niya, tuwing pumupunta ito sa kanila, ang bahay daw niya ay simentado, maraming halaman, matataas na bakod at poso na naglalabas ng malinis at malamig na tubig. At ang naging ka-live-in naman nito ay may malaking umahan. Anong ginagawa mo rito, ate? Boses ni Sarah sa likuran. Napalingon naman sa gulat si Aliyah. Naramdaman niya muli na kumulo ang lana sa kanyang bulsa. Sarah, akala ko ba may maganda kang tinutuluyan? Bakit silong-silong lang yung bahay mo? Nagtatakang tanong ni Aliyah, ngunit sinakal lamang siya ng kapatid hanggang sa matumba sila sa lupa. Wala kang pakialam. Palibhasa nung nakahanap ka ng mapapangasawa, iniwan mo ko. Kinalimutan mo na may kapatid ka. Sigaw ni Sarah at hinawakan ng mahigpit ang tiyan niya. Aray ko, wag! Nauutal na daing ni Aliyah. Ngunit hindi sapat ang lakas niya upang pigilan si Sarah sa kanyang ginagawa. Habang abala sa pagbubuta si Sarah sa tiyan ng kanyang kapatid, hindi niya napansin na nakakapa ng malaking bato si Aliyah, tsaka ito hinampas sa kanya. Doon lamang nakakuha ng pagkakataon si Aliyah na makatakbo.
kahit nararamdaman niya ang dugo na dumadaloy sa kanyang tiyan kasi may sugat na siyang maliit. Sinubukan ni Aliyah na makalabas sa baryong iyon, ngunit hinarangan na siya ng 2 binatilyo. Kasabay nun ay nawala ng malay si Aliyah. Sa kabilang banda naman, pagka-uwi ni Mando, wala siyang Aliyah na naabutan. Sinubukan niyang magtanong-tanong ngunit hindi rin alam ng mga kapitbahay kung saan pumunta ang babae. Sinubukan na rin ni Mando na hanapin ang asawa, ngunit bigo siyang makita ito. Mando, alam kong nasaan siya. Isang pamilyar na boses. Tatay Martin, gabi na ho. Bakit nandito ka pa rin sa labas? Tanong ni Mando sa matanda. Sumama ka sa akin. May dadayuhan tayong piyesta. Pag-aya sa kanya ni Tatay Martin. Ngunit natawa siya nang hindi makapaniwala. Naku tay, pasyensya na. Kasalukuyang nawawalang asawa ko. Hindi na ho muna kami pupunta sa piyesta ninyo. Saad ni Mando. Nauna na ang asawa mo sa piyesta, Mando. Nandoon na siya kanina pa. Nagtaka ng gusto si Mando sa winika sa kanya ng matanda. Ngunit para sa kaligtasan ng kanyang asawa, pumayag siya. Sinundan niya si Tatay Martin sa paglalakad. May ilang minuto ang iginugol nila bago sila nakarating sa bukana ng sityo, kung saan ginanap ang piyesta. Malayo pa lang, matatanaw mo na ang mga nag-iingay, banderitas, at iba't ibang putahe, at isang malaking kalderong nakasalang sa apoy. Umupo ka muna, iho. Maya-maya ilalabas na rin ang lechon. Nakakangiting wika ni Tatay Martin. Napalunok naman ang sariling laway si Mando. Pagkaramdam niya, may mali sa piyestang napuntahan niya. Wala kasing maingay na tugtog, di katulad sa ordinaryong piyesta. Walang mga palaro at iba pa. Tanging mga tawanan ng mga tao lamang na nandoroon ang nagbibigay ng ingay. Tay Martin, nasaan na si Aliyah? Tanong ni Mando. Ngumiti lamang ang matanda bago sumagot. Naniniwala ka ba na lumalapit din ang palay sa manok? Isang makahulugang salita ni Tatay Martin. Natawa naman si Mando. Ay naku tay, asawa ko ang sadya ko rito. Natatawang saad ni Mando. Tumayo naman kaagad ang lalaki at akmang hahanapin na si Aliyah, nang isang kamay ang humila sa kanya sa kadiliman. Kuya, si Sarah ito. Pabulong na saad ni Sarah. Nasaan ang ate Aliyah mo? Magkasama ba kayo? Walang ideya na tanong ni Mando rito. Hindi ordinaryong piyesta ang pinuntahan ninyo. Piyesta ito ng mga aswang. Si ate ang ihahain nilang bilang lechon. Sambit ni Sarah. Hindi pa sana maniniwala si Mando. Ngunit nang marinig niya ang hiyawan at iyak ng pamilyar na boses, doon lamang niya napagtanto na totoo ang sinasabi ni Sarah. Ang asawa ko, saad ni Mando at akmang susugod na upang iligtas si Aliyah, nang bigla siyang pigilan ni Sarah. Kuya wag, ikaw ang punteriya nila. Nais ka nilang maging kauri namin. Dito ka lang. Ako nang bahala kay ate. Sambit ni Sarah at dali-daling nagpalit anyo bilang pusa. Hindi naman makapaniwala si Mando sa nangyayari. Nais niyang iligtas si Aliyah, ngunit hindi niya alam kung papaano. Maya-maya pa biglang dumilim ang paligid. Doon na nagsipalit ng anyo ang mga aswang. Inanda na rin ni Mando ang kanyang sarili sa panganib na makakaharap niya. Maya-maya pa, biglang umilaw ulit ang mga sulo at laking gulat ng mga nilalang na nawala si Aliyah sa gitna ng lamesa. Nasaan ang pagkain? Hanapin nyo, ngayon din! Sigaw ni Tatay Martin at tumingin ng masama kay Mando. Dali-dali namang tumakbo pa palabas si Mando
ngunit mabilis siyang naabutan ng matandang aswang. Hinatak nito ang damit niya at malakas siyang tinapon. Hindi makapaniwala si Mando na sa kabila ng katandaan ng Tatay Martin na ito ay sobrang lakas nito. Tumayo naman kaagad si Mando at nilabas ang kanyang itak na ginagamit sa pagtatrabaho sa palayan at manihan. Tama ang asawa ko nung una pa lang. Hindi na dapat kita pinagkatiwalaan. Sigaw ni Mando at sumugod. Ganoon din si Tatay Martin. At habang naglalaban ang dalawa, palihim namang binalik ni Sarah si Aliyah sa sityo nito. Doon ang hingi ng tulong ang babae para sa kanyang Kuya Mando. Kaagad namang rumasponde ang mga tao at tumungo sa kabilang sityo, kung saan may piyesta ng mga aswang. Kanya-kanya silang bitbit, may mga sulo, may mga langkay at mga tukalong. May mga nagdadalang itak at mga pamalo. Sa kabilang banda, malapit na sanang matalo ni Mando ang matandang aswang nang bigla itong magpalit pa ng anyo bilang namayapa niyang ina. Kaya hindi siya naging matagumpay sa pagtarak ng itak sa puso ni Martin. Ito ang kahidaan mo, bata. Malakas na sigaw ng aswang na may pangungot siya at bigla ulit bumalik sa tunay na anyo tsaka inatake si Mando. Hindi naman kaagad nakahanda ang lalaki kaya tumilapon siya sa sanga ng puno. Hindi pa nakontento ang aswang. Malakas niyang kinalmot si Mando sa tiyan at akmang kukunin na ang puso nito ng isang kawayan na bagakay ang lumipad patungo sa dibdib ng aswang. Mando! Sigaw ng paribuknoy niya at inalalayan ito. Samantalang si Moring naman ang matapang na humarap sa iba pang mga aswang. May dala itong pampausok. Hindi ba't nangako na kayo na hindi kayo manggagambala sa sityo namin? Sigaw ni Moring. Patawad, ngunit gustong-gusto na namin makatakim ng laman ng tao. Sigaw din pabalik ng isa sa mga aswang. Pwes, ito sa inyo. Sigaw ni Moring at sabay-sabay nilang tinapon ang matagal na nilang inihanda na pangontra sa mga aswang. Hiyawa ng mga nilalang ang tanging maririnig sa gabing iyon habang unti-unting nasusunog ang mga ito. Si Moring pala ay may kakaibang orasyon na minana pa sa kanyang lola. Ito ay ang orasyon na Hudim Pasim. Kapag nabanggit ito at may malapit na aswang, kusa silang mapapako o di kaya ay nawawalan ng malay. Maraming nagsipulasa ng mga aswang, partikular na ang mga kababaihan. Ang ibang naggandamatay ay isinama sa mga kubo nilang sinunog na mga tao. At hanggang sa nakita nilang umuhupa na ang tensyon. Matapos ang isang linggo, tuluyan nang nakarecover ang mag-asawa sa nangyari. Laking pasasalamat din ng mga tao sa sityo na ligtas ang bata sa sinapupunan ni Aliyah. Makalipas lang ang isang buwan, bumisita si Sarah sa kanila. Nanghingi ito ng tawad kay Aliyah sa ginawa niya sa kanyang kapatid. Ate, sana mapatawad mo ko. Hindi ko pa alam ang ginawa ko noon. Nadala lamang ako ng aking emosyon. Kasi may galit ako dati sa iyo na kinikimkim ko lang. Akala ko kasi nakakalimutan mo na ako. At isa ito sa mga dahilan kung bakit pumayag ako na ibahay ng isang lalaking nakilala ko na pamilya pala ng mga aswang at wala akong nagawa doon. Umiiyak na wika ni Sarah. Walang pag-alinlangan namang niyakap siya ni Aliyah. Kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo. Nandito lang ako palagi sa iyo. Saad ni Aliyah. Tanggap mo pa rin ba ako ate kahit? Saad ni Sarah. Kahit aswang ka? Oo naman. Basta ipapangako mo na hindi ka mambibiktima ng mga inosenteng tao. Malambing na wika ni Aliyah. Nagpasalamat naman si Sarah sa mag-asawa at nangako na hinding-hindi na siya mambibiktima. At ikinento rin niya sa ate niya na ang pamilya ng napangasawa niya o ka-live-in
ay mga mahihinang aswang lamang. Sila yung tipo na tinatawag na karuwakwak. Yung tipong nambibiktima lang sila na mga hayop o minsan naman ay nandidiri din sila kahit hayop o dugo ng hayop ang tinitira nila. At inaamin din niya na may pagkakataon na nababanguhan sila sa bagong silang na sanggol o di kaya ay buntis. At lalong-lalo na daw sa mga patay na nasa kabaong pa. Kaya lang naman daw nagawa ng mga kapitbahay nila, lalo na ang mga binatilyo na kumuha kay Aliyah dahil napag-utusan ito ni Tatay Martin o ang matandang pinuno ng mga aswang. At ang totoo niyan, yung dalawang binatilyo ay hindi talaga si Aliyah ang punteriya nila. Maski sino, basta babae daw na buntis. Kapag may naibigay daw sila na ganon, kapalit daw nun, ang malakas na kapangyarihan, umot siya na galing kay Lolo Martin. At sa kasamang palad nga, ay nagkataon na nakita nila si Aliyah na pumunta sa baryo na yon. Nung naging maayos na ang kalooban nila sa isa't isa, ay nagpaalam na si Sarah na uuwi na kung saan siya nararapat na lugar. Namuhay ang mag-asawa ng matiwasay. Nagsimula man sila muli na may takot sa mga puso. Pero pagkaraan ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unti namang bumalik sa normal ang lahat. At makalipas nga ng mga buwan, sa wakas, tuluyan nang nanganak si Aliyah. Lahat ng kasityo nila sobrang natuwa sa isang supling na muling biniyaya sa kanila ng Diyos. Habang lumalaki ang bata, namana nito ang pagiging mapagbigay at mabait ng kanyang ama. Mama, pwede po ba ibigay ko na lang to sa kalaro ko? Tanong ni Faria sa kanyang ina na si Aliyah. Aba anak, oo naman. Sabat naman ni Mando. Naku, sige basta yung mga laruan na hindi mo na nagagamit ha. Kahit mapagbigay tayo, kailangan pa rin natin malaman ang limitasyon natin. Hindi lahat ng taong nabibigyan natin ay kabutihan ang ibabalik sa atin. Di ba Mando? Paliwanag ni Aliyah na natawa naman si Mando. Oo mahal, sagot ng lalaki. Kinapunan kagaya ng napagdesisyonan ni Faria, bukal sa kalooban niyang ibigay ang mga di ginagamit na laruan sa kanyang mga kalaro. Tuwang-tuwa naman ang mga matatanda sa asal ng anak ng mag-asawa. Nako, hindi ako nagkakamali. Manang-mana talaga ng batang yan ang kabaitan nilang mag-asawa. Wika ng isang ginang. Inaanak ko yan, paldo yan. Sigaw ni Moreng. Faria, halika na, kumain ka na. Sigaw ni Aliyah sa anak. Dali-dali namang pumasok si Faria upang kumain. Samantala, kakagaling lamang ni Sarah galing ng bayan. Bibisita ito sa mag-asawa. May mga dala itong pagkain, gamit at mga laruan sa kanyang pamangkin. Ngunit pagkabukas niya ng gate, tanaw na tanaw niya ang masayang pamilya na binuo ng kanyang ate, kasama ang asawa nitong si Mando. Napangiti naman si Sarah dahil noon, pangarap lang nila ng kanyang ate na magkaroon ng lalaking magmamahal ng lubos sa kanila, katulad ng pagmamahal ng kanilang ama sa kanila. Hindi naman naging perpekto ang buhay nilang magkapatid noon. Wala silang nanay na nag-aayos ng buhok at uniforme nila. Ngunit busog naman sila sa pagmamahal ng kanilang itay at ng isa't isa. Tita Sarah, Sigaw ni Faria nang makita ang kanyang tiyahin. Kaagad niya naman itong niyakap. Ganon din si Sarah at binigay ang mga laruan sa pamangkin. Dali-dali naman kinuha ni Faria at nagpasalamat sa tiyahin. Pagkapasok ng bahay, binigyan na rin ni Sarah ang pagkain sa kanyang ate. Ate, huwag mo lang pong lutuin yung karne at puso ng baboy. Nakakangiting paalala ni Sarah. Walang problema. Nakakangiting sagot naman ni Aliyah. Hindi ka na kumakain ng tao? Pang-aasar ni Mando sa babae. Natawa naman si Sarah ng bahagya. Naku kuya,
Kung kakain ako, uunahin kita. At saka ayaw kong tumikim nun. Nakakadiri. Pagbibiro din ng babae at lahat sila ay nagtawanan. Sa buhay, hindi lahat kailangan maging perpekto. Hindi lahat ng tao pagkakatiwalaan. At hindi lahat ng taong nanghihingi ng tulong ay pagbibigyan agad. Minsan, yung iba sa kanila ay mapang-abuso. Yung iba naman ay traidor. Kaya mas mabuti ng maging mabait ng may limitasyon kaysa maging mabait na palaging nakakatanggap ng abuso na galing sa kapwa. Wakas! Maraming salamat sa lahat ng tumapos sa kwentong ito. Mabuhay kayo.